Life After Prison. By Silencio, Kabanata 21. Halatang hindi nasisiyahan si Catherine nang marinig ang sinabi ni Diane. Diane, sigurado ka bang gusto mo siyang makasama? Paano magiging karapat-dapat ang isang tulad niya sa isang babaeng tulad mo? Walang kwenta ang pagkukumbinsi sa akin, Grandma. Nakapagdesisyon na ako. Nanatiling matatag si Diane. Bakit kailangan mong maging matigas ang ulo? Sa wakas ay hindi napigilan ni William na ipahayag ang kanyang opinyon, at ang kanyang tono ay tila nananagway sa kawalan ng pagnanais ni Diane na maghanap ng mas mabuting pagbabago. Bahagyang nanginig ang sulok ng labi ni Catherine at nagngangalit ang mga ngipin. Nakikita ko, dahil nakapagdesisyon ka na, hindi na kita guguluhin pa. Magagawa kong subukan at tanggapin itong lalaking ito kung anak man lang siya ng isang ordinaryong negosyante, pero hindi ko kayang tanggapin ng lubusan ang isang tulad niya. Ang masama pa, ex-convict siya. Pagkasabi ng gusto niyang sabihin ay sinabi ng matandang babae kay Trevor. Mr. Trevor, si Diane ay isa pa ring Shanahan, kaya ang pinakamaliit na magagawa ng iyong mga tao ay iwasang saktan siya. Ang lalaking yon ay isang tagalabas. Mabuhay man siya o mamatay ay wala na sa amin. Dahil sinaktan niya ang iyong anak, malaya kang magdesisyon kung paano mo siya haharapin. Grandma. Nabalisa si Diane nang marinig iyon. Halos hindi sumagi sa isip niya na wala sa mga Shanahan ang magsasalita para kay Severin pagkatapos magpakita doon. Pinipigilan niya ang kanyang taya sa pag-asang masasabi ng kanyang pamilya sa mga Locke na payagan silang umalis ni Severin sa lugar ng ligtas, ngunit ang saloobin ng mga Shanahan sa kanilang dalawa ay nagdulot sa kanya ng hindi kapanipaniwalang pagkabigo. Si George, ang kasalukuyang pinuno ng mga Shanahan, ay napangiti nang marinig niya ang mga salita ng kanyang ina, na tila natutuwa at nasisiyahan sa kanyang sarili. O Diane, maaaring ang salitang mangmang lang ang pinakaangkop na paglalarawan para sa iyo. Ang anak ni George, si Stanley, ay nag-cross-arm at sinabing may mapanuksong tingin. Tinitigan ni Diane si Stanley ng masamang tingin, at ang puso niya ay kumukulo na sa galit. Mula nang siya ay pinalayas sa mga Shanahan. Si Stanley, na laging nagbabalak na magmana ng ari-arian ng mga Shanahan ay agad na kinuha ang kontrol sa kumpanya. Pagkatapos noon, gumawa siya ng isang punto upang sabihin sa mga nasa loob ng kanyang paligid ng negosyo na iwasang tanggapin si Diane bilang isang empleyado. Ito ang dahilan kung bakit nakatagpo si Diane ng lahat ng uri ng mga hadlang nang pumunta siya para sa mga panayam matapos na paalisan ng mga Shanahan. Dahil dito, naghahatid na lang siya ng pagkain para mabuhay. Magiging mas madali sana ang buhay niya kung hindi gumawa ng paraan si Stanley para pigilan siya. Napasinghap si Severin sa sarili nang makita kung gaano kalupit ang pagtrato nila kay Diane. Halatang halata sa nakita niya na si Diane ay nagdusa ng higit pa kaysa sa naisip niya. Maging ang kanyang mga magulang ay hindi pumanig sa kanya, at sinisi siya ng lahat sa halip na nakatayo sa tabi niya. Lumapit siya kay Diane at ngumiti. Huwag kang mag-alala. Ako ang gumawa ng gulo dito kaya ako dapat ang gumawa ng solusyon. Imposibleng ibigay ko ang pasanin sa isang babae. Turk, seryoso ka pa rin bang nagsisikap na kumilos ng matigas sa ganitong oras? Masyadong mataas ang tingin mo sa sarili mo. Naiinis na sabi ni Megan. Tumanggaw si Stanley at nagsalita. Kung may kakayahan ka, hindi ka sana nakulong noon, di ba? Sa palagay mo ba ay maaari ka lamang mag-isip ng lakas para labanan ang lahat ng mga bodyguard na ito ngayon? Lumingon si Severin at matalim na tinitigan si Stanley. Hindi ko kailangang masyadong seryosohin ang mga Locke. Haha. Gusto kong makita kung hanggang kailan mo kayang panatilihin ang katigasan ng ulo. Tuwang-tuwa si Trevor. Ang pakikitungo kay Severin ay isang piraso ng cake dahil wala sa mga Shanahan ang namamagitan para sa kanya. Sa totoo lang ay medyo natatakot pa rin siya bago dumating ang mga Shanahan, ngunit ang kanilang saloobin sa buong sitwasyon ay naging kasiyahan imbes na matakot. Biglang may sumigaw. Anong nangyayari dito? Life After Prison, Kabanata 22. Hindi inaasahan ng sino man na magpapakita doon ang may-ari ng hotel kasama ang mga security guard ng hotel. Lahat ng nandoon ay tumabi para makadaan siya. Tumingin si Severin at walang iba kundi ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakipaglaro ng chess kay Henry kaninang umaga.
Iniisip niya kung ano ang ginagawa ng lalaki doon. Oh, hello, Mr. Monroe. Ano ang nagdala sa iyo dito? Nakangiting sabi ni Trevor. Si Denzel Monroe ang may-ari ng Richmond Hotel ay napatingin kay Severin at sinabing, "Sinabi sa akin na may nagdudulot ng gulo sa aking hotel, kaya nagpa siya akong dalhin ang isang tao upang tingnan ang sitwasyon. Maaari mo bang ipaliwanag kung ano ang nangyayari, Mr. Trevor? Pumunta dito ang batang ito para manggulo lang. Sinaktan niya pa ang anak ko." Tinuro ni Trevor si Severin at galit na sabi, "Hindi ko kailangan ng iyong mga security guard ng hotel para gumawa ng anumang aksyon. Dumating na ang mga bodyguard namin, kaya hayaan mo na lang mga tao kung ang mag-aalaga sa kanya." Tumigil si Trevor, at muling nagsalita. "Siyempre, hindi kita masisi kung pinapasok mo ang isang tulad niya sa hotel mo. Kung tutuusin, napakalaking lugar, kaya normal lang na nakakalusot ang isa o dalawang tao." Gayunpaman, ang hindi niya inaasahan ay napangiti si Denzel. "Paumean, pero ang lalaking ito dito ay kaibigan ko. Sana ay magpakita ka sa akin ng kaunting kagandahang loob at kalimutan na lang ang nangyari ngayon. Kakampi ka ba sa batang iyon?" Unti-unting nawala ang ngiti sa mukha ni Trevor na napalitan lang ng kalituhan. Ang mga Monroe ay higit na maimpluwensya kaysa sa mga Locke. Bagamat hindi pa rin sila may kukumpara sa mga Shanahan, mas mababa lang sila ng kaunti sa huli. Sa ngayon, hindi bababasa, sila ang pamilyang may pinakamataas na pagkakataong may angat ang kanilang katayuan sa isang third-tier upper-class na pamilya. Agad na sumimangot si Severin na kanina pa nag-aabang na gumawa ng unang pagkilos. Kakaiba na ang isang lalaki na minsan lang niya nakilala ay pumanig sa kanya. Sa loob ng ilang segundo, gayunpaman, naunawaan niya na ang lalaki ay malamang na gustong magpabango ng kanyang sarili sa harap ni Henry. Ang Longhorn ay isa lamang sa 3 first-tier upper-class na pamilya sa kabuuan ng Brookborn. Parehong nagkaroon ng disenteng pagkakaibigan sina Severin at Henry sa isa't isa matapos iligtas ni Severin ang buhay ni Henry. Higit pa rito, malamang na darating si Henry sa lalong madaling panahon, at kapag nalaman ni Henry na tinulungan ni Denzel si Severin, humigit kumulang na si Denzel ay ang gumawa ng mas mahusay na impresyon kay Henry. Napangiti ng mahina si Denzel at sinabing, "Kaibigan ko siya, kaya natatakot akong hindi ko siya maipasa sa iyo. Paano kung bibigyan kita ng kalahati sa lahat ng gastusin mo sa hotel ngayon bilang kapalit ng iyong pakikipagtulungan ng pag-alis sa bagay na ito?" Marahas na kumaibot ang labi ni Trevor ng ilang beses at pinandilatan niya si Denzel habang sinasabi, "Nagdaos ako ng wedding banquet sa hotel mo bilang paggalang sa iyo, Denzel. Masyadong masama na hindi mapanatili ng iyong mga tauhan ang kaayusan dito, at ngayon ay nagsasalita ka na para sa batang ito. Sigurado ka bang gusto mo bang maging magkaaway tayo?" Ngumiti ng pilit si Denzel at sinabing, "Ginawa kong malinaw ang aking sarili. Sisikapin ko at sisiguraduhin kong mailigtas siya. Dapat siyang payagan na umalis sa hotel na ito ng isang piraso. Ang mga security guard ko ay hindi mahina, alam mo. Kung lumala pa, palagi kong tatawagan ang mga bodyguard ko para pumunta rito. Huwag mong ipilit ang swerte mo, Denzel. Malalaman natin sa lalong madaling panahon kung mapoprotektahan mo o ikaw ang batang ito." Sisabog na si Trevor sa galit. Regular siyang patron ng negosyo ng mga Monroe, kaya laking gulat niya nang tumulong si Denzel sa isang mahirap na talunan tulad ni Severin sa halip na isang regular na customer. Sa huli, kinuha ni Trevor ang kanyang telepono at pumunta sa sulok para tumawag. Pagbalik niya, may ngiti sa labi. "Iniisip ko kung mapoprotektahan mo pa ba ang batang ta kapag dumating na si Blade, Denzel." Life After Prison, Kabanata 23. Blade. Umasim ang ekspresyon ni Denzel nang marinig ang pangalang iyon. Agad namang namutla si Diane na sa una ay nakahinga ng maluwag. Mahinang sabi niya kay Severin, "Masamang balita. Mukhang napanatili pa rin ng mga Locke ang mga koneksyon kay Blade." Nagsalubong ang mga kilay ni Severin, hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa pagtataka. "Malakas ba itong lalaking Blade? Anong klaseng tao siya? Maaaring hindi mo alam ito, ngunit bukod sa mga mayayamang pamilya na nakikita natin sa ibabaw ng Brookborn, mayroong isang pinuno sa underworld,
pati na rin ang isang organisasyon na tinatawag na Draco Hall. Ang second in command ng Draco Hall ay si Blade. Siya ay isang mahusay na mandirigma, at nakarating lamang siya sa kung nasaan siya ngayon sa pamamagitan ng pagpatay ng mga tao. Sinabi nila na nakaharap niya ang higit sa 100 tao na may dalang mga talam sa kanyang kamay, at sa pagtatapos ng massacre, higit sa 60 sa kanila ang nakahandusay sa lupa, habang ang iba ay nagtakbuhan dahil sila ay natakot sa kanilang talino. Nakasimangot na sabi ni Diane. Lalo siyang nag-aalala, at pagkatapos pag-isipan ang sitwasyon, mahina niyang sinabi kay Severin. Dapat na tayong umalis, Severin. Malamang makakatakas pa tayo kung aalis tayo ngayon, dahil baka matulungan tayo ng mga security guard ni Denzel na pigilan ang mga bodyguard ng mga Locke. Kung palalampasan natin ang pagkakataong iyon, sa palagay ko ay walang makakapagligtas sa atin. Nang marinig iyon ni Severin ay bahagyang ngumisi at sinabing, hindi ako pumunta dito ngayon para manggulo sa kasal. 170,000 ang utang sa akin ni Lucy, na lahat ay pinaghirapan ng aking mga magulang. Ang halagang iyon ay binubuo ng 40,000 para sa dote, at ang 150 mula noong ibinente niya ang aking matrimonial na bahay na scam sa kalahati ng orihinal na presyo. Sandaling natigilan si Diane bago niya nagawang itali ang kanyang mga salita. Bobo ka ba? Handa ka bang ipagsapalaran ang iyong buhay para sa pera? Sa totoo lang, iniisip mo bang matakasan mo ang sitwasyong ito gamit ang iyong pera? Agad namang tumanggaw si Severin at may pananalig na sinabi. Hindi ito magiging malaking problema. Halos himatayan si Diane. Nakakainis ang mga salita niya. Hindi siya makapaniwala na inilarawan lang niya ang sitwasyon bilang hindi isang malaking problema. Kung hindi niya tinawagan ang mga Shanahan para magpatigil ng oras, at kung hindi humakbang si Denzel para magsalita para sa kanya, natadtad na sana si Severin hanggang mamatay. Siya ay lubos na natarante nang makitang napakakalma ni Severin tungkol dito. Pinag-isipan ni Denzel ang sitwasyon at sinabi, Severin, umalis na kayo ni Miss Diane. Pipigilan sila ng aking mga tao para sa iyo. Pagkasabi niyon ay agad siyang sumigaw. Makinig kayo mga kasama. Samahan niyo sina Severin at Miss Diane at ligtas na palabasan ng hotel na ito. Pagkatanggap ng utos ng mga security ay agad nilang pinalibutan sina Severin at Diane. Hindi nang ahas si Denzel na makipagsapalaran. Dahil hindi siya sigurado kung kailan darating si Henry at ang iba pa sa hotel, ang pinakamahusay niyang mapagpipilian ay humanap ng paraan para mailabas muna sina Severin at Diane. Pinanood ng mga Shanahan ang eksena na may mga nalilitong ekspresyon. Si Denzel ay isang negosyante na halos hindi gumawa ng anumang bagay kung wala ito para sa kanya. Ang isang kapanipaniwalang paliwanag para sa paninindigan ni Denzel laban sa mga Locke ay malamang nabigyang kasiyahan ang kanyang sarili sa mga Shanahan, ngunit naroon ang mga Shanahan, at hindi sila nakialam, upang mabawasan ang paliwanag na iyon. Ang tanging iba pang posibleng dahilan ay sinusubukan niyang pasayahin si Severin, kaysa sa mga Shanahan. Alinmang pananaw ang tumingin dito, ang hitsura ni Severin ay ganap na kabaligtaran ng isang mayaman at makapangyarihang tao. Bukod dito, alam ng lahat na siya ang taong ipinakulong sa bilangguan pagkatapos na basagin ang isang bote ng beer sa ulo ni Easton, at walang dahilan para ikulong siya kung siya ay isang mayaman at makapangyarihang tao. Sa sandaling iyon, hindi maintindihan ng mga Shanahan kung ano ang sinusubukang makamit ni Denzel sa kanyang mga aksyon. Sampin ka, Denzel. Bakit kailangan mong makipag-away sa akin ngayon? Gusto mo ba talagang gumawa ng away sa akin? Namula ang mukha ni Trevor sa galit habang winawagayway ang kamay at sumenyas sa mga tauhan niya na palibutan sila. Nagngangalit si Easton sa galit. Pag-isipan mong mabuti bago ka kumilos, Denzel. Tanungin mo ang iyong sarili kung talagang sulit na saktan kami para sa kapakanan ni Severin. Kapag sinimulan na siyang bugbugin ng mga tauhan namin, huwag mo kaming sisihin kung mahuli ka sa paggawa ng kaaway sa amin. Kung tutuusin, madaling masugatan ang sinuman kapag naglalaro ang mga armas. Tanong ni Trevor. Life After Prison, Kabanata 24. Sigurado ka bang makakalaban ng mga tauhan mo ang mga tauhan ko kapag halos kalahati na ng bilang ng bodyguards namin ang panig mo? Sa sandaling iyon,
Gayunpaman, makikita sa bintana na isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang nangunguna sa isang grupo ng mga lalaki upang palibutan ang hotel. Ang ilan sa mga taong iyon ay direktang pumasok, at ang kabuuang bilang ng mga individual na dumating ay malamang na hindi bababa sa 100. Tapos na tayo para. Nandito na ang mga lalaki mula sa Draco Hall. Bumaba ang ekspresyon ni Denzel nang makita ang sitwasyon sa labas. Anong gagawin natin? Labis na balisa si Dayan. Halika dito, Dayan. Sigurado ka bang gusto mong mamatay kasama ang isang mahirap na walang katulad na Severin? Wala ka bang pakialam sa anak mo? Sumiksik si Felicia sa karamihan, hinawakan ang braso ni Dayan, at kinaladkad siya sa kinatatayuan ng mga Shanahan. Si William, na namutla na rin sa takot, ay nagmamadaling lumapit at hinawakan ang kabilang braso ni Dayan sa pagtatangkang tulungan ang kanyang asawa na hilahin si Dayan palayo kay Severin. Isipin mo si Celine. Ano kaya ang magiging reaksyon niya kung mawala ang kanyang ina? Sinubukan agad ni Megan na akitin ang kanyang nakatatandang kapatid na babae. Pero, namula ang mata ni Dayan at nag-aalalang sabi. Pero hindi ko kayang mawalan ng ama si Celine. Siya ay nangangarap na makilala siya, at ngayon ay bumalik siya sa wakas. Ano ang sasabihin ko sa kanya kung mamatay siya bago pa man siya makita? Ang kanyang pahayag ay nagdulot ng galit ni Felicia. Tanga ka ba, Dayan? Naaalala mo ba si Edward Horsfield? Mahal ka pa rin niya, alam mo ba? Kung lumalaman ang sitwasyon, pakasalan mo na lang si Edward at sabihin mo kay Celine na siya ang ama niya. Sa tingin ko, hindi pa naman nakita ni Celine ang kanyang ama noon. Nag-aalalang sinubukan din ni Megan na kumbansihin si Dayan. Oo, sinabi ni Edward, pakikitunguhan ka daw niya ng maayos kapag naging kasintahan ka niya. Nag-aalok din siya ng dote na ₱1.2 milyon. Kakapunta lang niya sa bahay natin kahapon at napag-usapan nila nanay at tatay. Malamig na ngumiti lang si Dayan at nakatingin sa kanyang ina ng pagkabigo. Kaya ang ₱1.2 milyon na iyon ang dahilan kung bakit mas gugustuhin ninyo ni Grandma na panoorin ang pagkamatay ni Severin kaysa tulungan siya. Gustuhin mo man o hindi, siya pa rin ang ama ni Celine, at ibig sabihin, dapat mo siyang tretuhin na parang iyong manugang. Napakurap-kurap si Felicia sa pagtataka at sinabing, siya, ang aking manugang. Hindi pa namin siya tinanggap ng tatay mo bilang manugang, at saka, kung hindi ka tumawag ngayon para sabihing bumalik ang tatay ni Celine, hindi rin namin malalaman na tatay siya ni Celine. Pagkatapos ng maikling katahimikan, sinabi ni William kay Dayan. May kamalayan ka naman siguro sa mga nangyayari ngayon, di ba? Ang mga Locke ay may suporta mula sa Draco Hall, at ang mga Shanahan ay hindi makakatulong kahit na gusto nila. Sigurado akong alam mo kung gaano kalakas ang Draco Hall. Hindi sila magpapakita ng anumang kagandahang loob sa mga third-tier upper class na pamilya at maging sa second-tier upper class na mga pamilya. Mas pinalakas ni Felicia ang kanyang mga pagsisikap para hikayatin si Dayan. Kailangan mong sumama sa amin ngayon din kung ayaw mong makitang mamatay si Severin sa harap mo. Para wala kang utang sa kanya. Siya ang may utang na loob sa iyo pagkatapos pahirapan kanya ng husto nitong mga nakaraang taon. Hindi mo alam kung gaano ako nadudurog kapag nakikita ko iyon. Agad na tumahimik ang lahat sa sandaling iyon, at sunod-sunod na magulong yapak ang narinig. Dumaan ang 12 ng malalakas na lalaki, at agad silang binigay ng mga tao sa kanilang paligid. Maligayang pagdating, sir. 2 hilera ng pinakasikat na mga individual ni Draco Hall ang sabay-sabay na sumigaw para salubungin si Blade, na talagang may nakakatakot na paningin. Life After Prison, Kabanata 25. Halos 2 metro ang taas ni Blade. Ang kanyang katawan ay partikular na matatag at siya ay may mga nakaumbok na kalamnan. Ang short-sleeved na t-shirt na suot niya ay nagpatingkad sa kanyang mga kalamnan sa dibdib, at malaki ang mga ito para itapat sa dibdib ng karaniwang babae. Ang kanyang mga kalamnan sa braso na kulay tanso ay nagtanim ng takot sa mga tao, habang ang kanyang makapal na kilay at matatalas na mata ay puno ng lakas. Pagdating niya, hinimas niya ang kalbo niyang ulo at tinanong si Trevor sa paos na boses. Sabihin mo sa akin, sino ang gusto mong patayin ko? Hindi pa nakakapagbitaw ng kahit isang salita si Trevor nang naiinip na sinabi ni Easton. Siya yon.
Sinira ng bastos na iyon ang kasal ko at pinunit pa ang isang daliri ko. Patayin mo siya. Hindi, sandali lang, ang pagpatay sa kanya ay magiging napakadali sa kanya. Gusto kong putulin mo ng paunti-unti ang kanyang karne, at itapon mo ang mga piraso nito sa ilog para ang isda ay. Bago niya matapos ang kanyang pangungusap, binigyan ni Blade si Easton ng isang sampal na dahilan ng pagkahilo ni Easton. Blade. Maling tao ang nataman mo, di ba? Gusto kong tamaan mo si Severin. Hindi ako. Tinakpan ni Easton ang mukha niya ng natatarantang ekspresyon. Malamig na ngumiti si Blade at sinabi. Hindi ko kailangan na utusan mo ako. Ang tanong ko ay nakadirekta sa iyong ama, hindi sa iyo. Huwag mong kalimutan na isang pabor lang ang iginaganti ko sa'yo. Hindi ako ang iyong lingkod, at ang isang brat na tulad mo ay walang kinalaman sa pag-uutos sa akin. Napaawang ng ilang beses ang sulok ng bibig ni Trevor. Binigyan niya si Blade ng tinapay noong nasa pinakamababa si Blade, at bilang kapalit, nangako si Blade na may utang na loob sa kanya. Kung hindi dahil sa kawalan ng mga pagpipilian ng mga lock sa araw na iyon pagkatapos na dumanas ng labis na kahihiyan, nailigtas niya ang pabor na iyon sa ibang pagkakataon. Sabay tingin ni Trevor kay Easton. Tanga ka ba? Alamin ang iyong lugar at tumahimik. Ngayon bumalik ka na. Walang ibang nagawa si Easton kundi sundin ang utos ng kanyang ama. Kung tutusin, alam niya kung gaano kalupit si Blade. Hihihi. Humalaklak si Trevor, pagkatapos ay sinabi kay Blade sa mapang-akit na paraan. Wala naman akong hihilinging masyado. Gusto ko lang bugbugin mo ang batang iyon at iwan siyang baldado. Bagamat gusto niyang patayin si Severin, tiyak na malulungkot si Diane kung papatayin si Severin. Bagamat itinakwil si Diane sa sandaling iyon, hindi ito nangangahulugan na patuloy niyang gagawin iyon sa hinaharap, dahil baka isang araw ay payag ang muli siyang bumalik sa Shanahan. Kung mangyari man iyon, ang kanyang ginawang pagpapatay kay Severin ay isang paghamak sa mga Shanahan. Pinrotektahan din ni Denzel si Severin noong araw na iyon, kaya kung magiging ganap na walang awa si Trevor, baka mauwi lang ito sa pakikipagtalo sa mga Monroes sa hinaharap. Matapos isaalang-alang ang lahat ng mga pusta, nagpasya si Trevor na magiging okay para sa Blade na pilayin si Severin. Iyon ang pinakamaliit na magagawa para mailabas ang kanyang galit. Pinagmasdan ni Blade ang sitwasyon doon at agad na kumunat ang noo. Tumingin siya kay Catherine at nagtanong. Ito ay kakaiba. Bakit nandito rin ang mga Shanahan? Maaari bang may magsabi sa akin kung ano ang nangyayari? Nang marinig ni Helga ang tanong na iyon, agad siyang nagboluntaryo na ipaliwanag ang lahat. Gumawa siya ng isang punto upang palakihin ang mga bagay ng kaunti. Sa wakas, sinabi niya. Hindi ba siya kasuklam-suklam? Ang aking anak na babae ay kasama niya sa loob ng 3 taon, ngunit gusto pa rin niyang ibalik ng aming pamilya ang dot. Bilang tugon, malamig na ngumiti lang si Blade. Wala akong pakialam sa mga gawain ng iyong pamilya, ngunit dapat kong sabihin na hinahangaan ko ang tapang ng batang ito na mag-isa na pumunta rito at gumawa ng gulo. Siya ay may lakas ng loob, ngunit sa kasamaang palad, walang mga kasanayan. Mga walang ingat na tanga ang mga may lakas ng loob. Napatingin tuloy si Blade kay Severin at sinabi sa kanya. Maaari mong kalimutan ang tungkol sa pagkuha ng iyong 40,000 ngayon, bata. Gayunpaman, ang paghila mo sa isa sa mga daliri ni Easton ay isang napakaseryosong pagkakasala, maaari nating sabihing magiging patas ito kung hihingi ka ng paumanhin sa kanila at putulin ang isang kamay mo. Ano sa tingin mo? Bahagyang ngumiti si Severin, itinulak ang mga security guard ng hotel na nasa harapan niya, at dahan-dahang naglakad papunta kay Blade habang nasa likod ang mga kamay. Nakangising sagot niya. Humihingi ng tawad sa kanila. Sa tingin ba nila ay karapat-dapat silang makatanggap ng paghingi ng tawad mula sa akin? Napasinghap ang lahat sa eksena sa sobrang katapangan ni Severin. Halatang sinusubukan siyang tulungan ni Blade, ngunit hindi man lang siya nagpakita kay Blade ng kahit kay titing na paggalang.